Muli po si Dr. Reynold Varela, nagpapaabot sa inyo ng isang mabuting pagbati. Ang pagkakataong ito na ibinigay sa atin upang maibahagi sa sino man na nangangailangan ng ganitong klase ng impormasyon. Ang ating layunin ay makapagbahagi ng ilang mga bagay na sa ating maliit na magagawa ay makapagbigay ng kaalaman kung papaano i-manage ang mga bagay na gumagambala sa isipan ng tao. Sa pagkakataon pong ito ay nais kong bigyang kasagutan yung pong katanungang paano natin maiiwasan ang sobrang pag-aalala sa isang relasyon. Ang relasyon po na ating nais bigyang pansin dito ay relasyon ng dalawang taong nagmamahalan, o maaari din naman na in a romantic relationship. Maraming pag-aalala na pwedeng pumasok sa isipan ng tao, yung mga bagay na karaniwang nangyayari, yung pagkawala ng tiwala dun sa relationship na mayroon dapat ang dalawang nagmamahalan, dalawang tao na pinagtagpo, dalawang taong pinag-isa, na dapat buo ang tiwala dun sa relationship na kanilang binuo sa mahabang panahon. Pero hindi po natin maiiwasan kung minsan ang mga pangyayari na nangyayari sa relationship, yung pagkasira ng tiwala sa dalawang taong nagmamahalan, pagkakaroon ng acts of infidelity na sumisira nung tiwala na binuo nilang dalawa. Kaya kung may history na po ng ganong pagkakamali, ay yun po ay posibleng palaging manumbalik sa alaala. Yung sabihan ng iba ay madali ang hindi madali ang magpatawad, hindi madali ang limutin yung mga nangyari, yung mga kasalanang nangyari. At kahit sinasabi natin doon, ito po ay isang proseso. Ang pagpapatawad po ay isang proseso. Hindi po ito nangyayari nang matulog ka lang, makakalimot ka na at mapapatawad mo na yung isang tao.
Yan po ay isang proseso. Wala tayong katiyakan kung hanggang kailan maibibigay ang pagpapatawad. Sapagkat yung pong bagay na yun ay talagang masakit. Yung kanyang nararamdaman ay valid. Hindi madaling mawala sa alaala. Sa tuwing naaalala niya yun, and nanunumbalik yung hapdi, yung sakit, yung paulit-ulit, na pagka pumapasok sa isipan niya yun, ay patuloy siyang nasasaktan. At ang tanong po ng marami, paano po ba ang gagawin upang makapagpatuloy ulit, makapag-move on ulit, makapagpatawad ulit? At ang sabi natin ay hindi madali ang pagpapatawad. Hindi yan sa pamamagitan lang ng panahon ay masasabi natin malilimutan mo rin ang lahat. Hindi po. Kailangan nating maproseso ang sandaling yun. At ang relasyon po ay hindi lamang dinadala ng isang tao. Hindi lang ito dinadala ng dalawang tao na nagpasyang magsama. Kung hindi, ang relasyon ng dalawang tao ay pinapasan din naman ng mga anak nila. Sa tuwing hindi mayroong pagkakaunawaan sa loob ng pamilya, hindi lamang ang bawat isa, yung dalawang may relasyon ang nasasaktan din po. Lalong-lalo na ang kanilang mga anak. At tanong po natin dun paano ko ba alisin yung labis na pag-aalala na hindi na niya gagawin, hindi na niya uulitin, at siya magbabago na. Sa tuwing darating sa ating buhay ang pagkakataong yun, nakakaranas tayo ng relationship anxiety. Yung maaaring maulit-ulit, maaaring mangyari ulit yung mga bagay na ayaw na nating mangyari. May mga bagay na pwede tayong gawin para i-manage natin ang ating mga pag-aalala. Pero yung mga aspeto po na hindi na natin kaya ay kailangan na nating isuko. Ano po yung mga bagay na pwede nating magawa sa ating sarili? Para hindi naman tayo, yung ating isipan ay hindi mapagod ng isip. Na kahit maisip natin, wala namang mangyayari. Unless otherwise, meron nga po tayong gagawin.
Kaya tanong po natin ano po kaya yung isang bagay na pwede nating gawin para kahit papano maibsan ang ating pag-aalala. Isa po sa mga bagay na pwede nating gawin ay i-direct natin ang ating isipan sa isang bagay na madi-distract po. Yung distracting activities, ito po ay pansamantala na pwedeng gawin ng tao. Paano i-distract ang isipan? Hindi nating gumawa ng mga activities, increase physical activities na pwede nating gawin. Halimbawa, sa bahay nakita natin maraming kalat, maraming dapat ayusin, maraming dapat linisin. Yun ay isang mabisang paraan po para ma-redirect natin yung takbo ng isipan natin. Ma-distract natin siya na maituon natin yung isipan natin dun sa pag-iisip ng pag-iisip. Kaya kung napansin natin, may mga bagay tayong hindi naayos sa bahay, mayroong mga bagay na dapat iligpit, may mga bagay na dapat linisin, iayos, may mga bagay na dapat na tayong i-dispose sa ating bahay para lumuwag, para luminis. Ito po yung mga bagay na pwede nating gawin para mailihis natin yung pagtuon ng isipan natin at pagbababad ng isipan natin dun sa mga pangitain na alam naman natin na may possibility mangyari yun. Pero gaya nga ng nasabi natin, may mga bagay na hindi natin kaya. Yan na yung mga desisyon na gagawin ng tao na ating kinakasama. Na ang ating panalangin ay magkaroon siya ng sense of maturity. Siya'y gumana doon sa direksyon na yon na siya mismo ay isang mature na tao na iisipin ang kapakanan ng pamilya, yung tinatawag nating generativity o pagiging isang responsable na magulang at asawa. Kaya yan po yung isang bagay na pwede nating ipanalangin. Pero ang mga bagay na kanyang gagawin, ang mga pagpapasya na kanyang gagawin, kahit sabihin po natin na pwede nating ipaalala sa kanya, pwede natin siyang sabihan, pero hindi pa rin natin pwedeng makontrol yung totality ng desisyon na kanyang gagawin sa kanyang buhay. Para ma-redirect natin yung pagbababad ng isipan natin sa mga bagay na kapag hindi natin inalis doon, mapapagod po tayo. Mapapagod ang ating isipan, makakaapekto sa kalusugan ng ating kaisipan. Di na tayo makakatulog ng maayos sapagkat maging sa pagtulog ay binabangungo tayo ng mga bagay na yon.
Ano pa po ang pwede nating gawin? Pwedeng humanap tayo ng mga bagay na mapaglilibangan natin. Yung makakakuha tayo ng sense of fulfillment sa paggawa ng mga bagay na yun. Makapagbigay sa atin ng kasiyahan, yung mga hobby na yan, o pag i-schedule natin, pagkakaroon natin ng isang healthy routine sa isang araw. Kung tayo po ay sa bahay lamang, siguro kakaramdam tayo dyan ng burnout, domestic burnout. Hindi lamang po work burnout, maging domestically, may burnout po na nararamdaman ng marami dahil alam naman natin, mahirap ang gawaing bahay, Kaya minsan, makakatulong po yung pagkakaroon natin ng isang healthy routine na pwedeng maging basihan ng ating schedule na dun sa mga activities na ating gagawin araw-araw, meron dong mga activities po na kapag ginawa natin ay nakapagbibigay sa atin ng kasiyahan at fulfillment sa ating buhay. So, mga specific activities po yun, activities na achievable. Hindi po tayo pwedeng mag-set ng mga activities na hindi naman po natin magagawa. So kung magde-develop, magpo-program tayo ng healthy routine natin araw-araw para ma-redirect natin yung ating isipan doon, ay talagang isusulat po natin. Halimbawa po, gigising tayo ng alas 5 ng umaga. Pagising natin ng alas 5 ng umaga, ano gagawin mo? So lagay mo 5 to 6, magwawalis ng harapan ng bahay. 6 to 7, magluluto ng breakfast, para sa asawa, para sa pamilya. So ilalatag po natin. Di naman po kada oras. Halimbawa po 6 to 8. Kung medyo matagal po yung activity na yon, pwedeng medyo malaki po yung oras na pagdating ng alas 9 ng umaga ay magkukuhan tayo, maglagay tayo ng hobby natin, anong pwede nating gawin, mapaglibangan na magbibigay sa atin ng kasiyahan at sense of fulfillment. So yun po, mas kung ito po ay mga pamamaraan, simpleng pamamaraan, ma-evaluate natin, yung bang mga activities na ginagawa natin sa loob ng isang araw ay nakakapagpasaya sa atin o nagbibigay sa atin ng fulfillment. Subukan po nating ilaan yung oras natin, halimbawa alas 10 hanggang alas 8 ng gabi, hanggang alas 9. Kasi matulog tayo mga alas 10, magkaroon tayo ng tinatawag nating worry time. Ano po yung worry time na yun? Yun yung pagkakataon na dun ka maglalaan ng panahon para isipin mo yung lahat ng worries mo. Pagkasulat mo, sabihin mo, ito yung pwede mong magawa, ito yung hindi mo pwedeng magawa. At sa mga bagay na wala kang kontrol, ay ipinapaubaya mo sa Diyos na lumikha ang kapanatagan ng iyong isipan at damdamin.
naway kay mabigyan. Panalangin natin sa Diyos na tayo'y bigyan ng isang mapayapang isip sa gabing ito at mahimbing na pagtulog. Ibig sabihin ng pagpapaubaya sa ating spiritual na buhay bago tayo matulog, yung panalangin na pwede nating gawin bago tayo matulog. Ang pagpapaubaya natin sa Diyos ng lahat ng ating mga alalahanin at pasanin sa buhay ay makakatulong ng malaki sa kapayapaan ng ating isipan. Muli po, si Dr. Reynold Varela na nagpapaalala sa atin na ang lahat ng pinagdaraanan natin sa buhay ay pansamantala lamang. Walang malaking problema na hindi natin mabibigyan ng solusyon. Kung tayo'y mabibigyan ng pagkakataon na mapag-isipan ito, ay malalampasan po natin lahat ang ating mga pasanin sa buhay. Marami pong salamat.